Si Amelia, na nakulong sa kanyang katawan matapos manganak, ay pilit nakikinig sa malupit na plano ng kanyang asawa, biyenan, at kabit. Nais nilang wakasan ang kanyang buhay upang kunin ang kanyang ari-arian. Kaya ba ni Amelia nalabanan ang kawalan ng pag-asa, ipaglaban ang kanyang mga anak, at mabunyag ang masamang plano bago pa man huli? Ang puting ilaw sa itaas ng delivery room ay tila isang araw na nakakasilaw. Bawat paghinga ni Amelia ay mabigat, pinipiga ng sakit at ng sabik. Sa kanyang tabi, mahigpit ang hawak ni Miguel sa kanyang kamay. Ang init nito ang tanging pamilyar na bagay sa malamig at esteril na silid. "Kaya mo yan, mahal ko," bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya, ngunit pilit na pinatatatag para sa kanya. "Kasama mo ako, hindi kita iiwan." Tumango si Amelia, isang butil ng pawis ang gumulong sa kanyang sentido. Ang bawat paghilab ng kanyang tiyan ay isang alon na nagbabantang lunurin siya. Ngunit sa bawat alon na yon ay ang pangako ng dalawang buhay na ilang sandali na lang ay masisilayan na niya. Hinaplos niya ang munting silver brooch na nakapin sa kanyang damit pang ospital. Pamana pa yon ng kanyang yumaong ina. "Isang munting agimat," sabi nito noon, "para sa ligtas na panganganak." Ngayon, higit kailanman, kailangan niya ang lahat ng uri ng proteksyon. "Isa pa, Mrs. Santos, malapit na!" Sigaw ng doktor na si Carlos De Leon. Sumigaw si Amelia. Ibinuhos ang lahat ng natitirang lakas. Isang sigaw ng sakit, ng pag-asa, ng pag-ibig, at sa gitna ng kaguluhan, isang manipis ngunit malakas na iyak ang pumunit sa katahimikan. Napaluha si Miguel. "Narinig mo yon, Amy? Ang panganay natin." Ngunit hindi pa tapos ang lahat. May isa pa. Muling huminga ng malalim si Amelia, at sa tulong ng mga doktor at nurse, at sa mga bulong ng pagmamahal mula kay Miguel, muling umalingaw-ngaw ang isa pang iyak sa silid. Dalawang malulusog na anghel. Si Luz at si Paz. Hikbing sabi ni Amelia. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahang hindi niya akalaing posible. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Miguel nang ipakita ng nurse ang dalawang sanggol na nababalot ng puting lampin. Ito na yon. Ang pamilyang pinangarap niya. Ang buhay na perpekto. Ngunit bigla, ang liwanag ay nagsimulang magdilim. Ang malinaw na boses ng mga nurse ay naging mga bulong na hindi niya maintindihan. Ang mahigpit na hawak ni Miguel ay tila lumuwag. Isang nakakabinging tunog ng makina ang nagsimulang umugong, mabilis at walang tigil. "Doctor," bumabagsak ang vital signs niya. "We're losing her! Code blue! Code blue!" Naramdaman ni Amelia ang isang kakaibang lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan ni Miguel. Sinubukan niyang abutin ang kanyang mga anak. Ngunit ang kanyang mga braso ay parang tingga. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng luha ng kagalakan, ay unti-unting bumibigat. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Dr. De Leon at ang gulat na ekspresyon ni Miguel bago siya lamunin ng isang walang katapusang kadiliman. Katahimikan. Iyon ang unang napansin ni Amelia. Isang katahimikang nakakabingi. Wala siyang makita, wala siyang maramdaman. Para siyang isang kaluluwang lumulutang sa gitna ng kawalan. Patay na ba ako? Ngunit hindi, dahil may naririnig siya. "I'm sorry, Mr. Santos." Ang boses ay malungkot at formal. Boses ni Dr. De Leon. "We did everything we can. She suffered a massive amniotic fluid embolism. It was too severe. Time of death, 3:42 p.m. Hindi. Sumigaw ang isip ni Amelia. Isang sigaw na walang tunog. Isang sigaw na umalingaw-ngaw lamang sa loob ng kanyang bungo. "Hindi! Buhay ako! Naririnig ko kayo!" Narinig niya ang isang malakas na paghikbi. Si Miguel, ang kanyang asawa. Hindi totoo yan, Doc, Amy.
Mahal ko. Kasunod nito ay ang boses ng isang babae, matigas at may awtoridad. Anak, tanggapin na natin. Ang biyena niyang si Imelda Santos. Gumalaw kayo. Sigaw niya sa sarili niyang katawan. Iunat ninyo ang mga daliri ko. Imulat ninyo ang mga mata ko. Ipakita ninyo sa kanilang buhay ako. Ngunit ang kanyang katawan ay isang bilangguan, isang malamig at hindi gumagalaw na selda na nagkulong sa kanyang sumisigaw na kamalayan. Ang takot ay nagsimulang pumulupot sa kanyang kaluluwa. Mas masakit pa sa naramdaman niyang sakit sa panganganak. Narinig niya ang mga yabag papalabas ng silid. Siguro ay si Dr. De Leon at ang mga nurse. Naiwan ang hikbi ni Miguel at ang nakakakilabot na katahimikan ni Imelda. Ilang sandali pa, tumigil ang pag-iyak ni Miguel. Biglaan, isang nakakabinging katahimikan ang namayani. At sa gitna ng katahimikang yon, narinig ni Amelia ang boses ng kanyang biyenan. Malamig, walang emosyon, at puno ng isang bagay na hindi niya mawari. Tagumpay. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ni Imelda sa mahinang boses, isang bulong na para lamang sa kanilang dalawa. Ito na ang simula ng bagong buhay para sa atin. Nakuha na natin ang lahat. Ang mga salita ni Imelda ay parang asidong dahan-dahang tumutulo sa kamalayan ni Amelia. Nakuha na natin ang lahat. Ano? Anong ibig niyang sabihin? Sinubukan ng isip ni Amelia na hanapan yon ng ibang kahulugan. Siguro, ang tinutukoy niya ay ang mga apo niya. Siguro, sa sobrang tuwa, iyon lamang ang nasabi niya. Ngunit ang lamig at kalkuladong tono ng kanyang boses ay tumutusok sa anumang pag-asang nagbabadyang mabuo sa dibdib ni Amelia. Mama, hinaan niyo ang boses niyo. Saway ni Miguel. Ngunit kahit sa simpleng pakiusap na yon ay may bakas ng takot at pagkakasala. Hindi iyon ang boses ng isang asawang nagluluksa. Iyon ay boses ng isang kasabwat. Bakit? May makakarinig ba sa atin? Sagot ni Imelda at narinig ni Amelia ang kaluskos ng papel. Nandito na sa akin ang kopya ng life insurance policy niya. Napakalaki, Miguel. Mas malaki pa sa inaakala ko. Ang lahat ng pinaghirapan ng ama niya, ang mga ari-arian na nakapangalan sa kanya, sa atin na mapupunta. Parang isang malaking tipak ng yelo ang bumagsak sa sikmura ni Amelia. Life insurance, ari-arian. Ito ba ang dahilan? Ito ba ang halaga ng kanyang buhay, ang kanyang pagmamahal, ang mga anak na kaluluwal pa lamang niya? Mama, pero paano? Ang sabi ng doktor. Ano ang sabi ng doktor? Putol ni Imelda. Napatay na siya? Mas mabuti nga iyon. Pero kailangan nating sundin ang proseso. Sasabihin natin sa doktor na gusto nating hintayin ang opinyon ng ibang espesyalista. Bibigyan natin siya ng 30 araw. After 30 days, kapag wala pa ring pagbabago, tayo na mismo ang pipirma sa papeles para tanggalin ang life support. It will look like a merciful decision. Isang desisyon ng isang pamilyang pagod ng umasa. 30 araw. Binigyan nila ng taning ang kanyang buhay. 1 buwan na paghihintay bago nila siya tuluyang patayin para legal na makuha ang lahat. Ang puso ni Amelia, na sa isip niya ay tumigil na sa pagtibok, ay nagsimulang magpumiglas sa galit. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ang lalaking ama ng kanyang mga anak, ay kasama sa planong ito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmura. Mga demonyo, mga sakim. Ngunit bago pa man niya maisatinig ang galit sa kanyang isipan, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng silid. May mga yabag na papalapit, mga takong na pumapalakpak sa sahig. Isang pamilyar na tunog, ngunit hindi niya matukoy kung saan narinig. At mayroon pang isa. Isang amoy, isang matamis na pabango na minsan na niyang naamoy sa damit ni Miguel pagka-uwi nito mula sa isang overtime sa trabaho. Miguel, mahal, malambing na sabi ng isang babae. Nanlamig ang buong pagkatao ni Amelia. Kilala niya ang boses na yon, si Isabel Rosales, ang bago nilang assistant sa opisina.
ang babaeng ipinakilala sa kanya ni Miguel bilang parang nakababatang kapatid. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin, ang paglapit nito sa kanyang kama, at pagkatapos, ang tunog na tuluyang dumurog sa anumang natitira sa kanyang puso. Isang halik, isang mabilis, ngunit malagkit na tunog ng mga labing naglapat. At hindi iyon sa kanyang pisngi. Narinig niya ang mahinang pag-angal ni Miguel. "Belle, nandito tayo sa ospital." Saway ni Miguel, ngunit walang bigat ang kanyang mga salita. "So, hindi ka ba masaya na makita ako?" Malanding sagot ni Isabel. "Nabalitaan ko ang nangyari. I'm so sorry for your loss." Dagdag pa nito, ang bawat salita ay puno ng pekeng pakikiramay na halos masuka si Amelia. "Tama na yan," sabad ni Imelda. Tila walang pakialam sa eksena. "Belle, mabutit dumating ka. Narinig mo ba ang plano? 30 araw. 30 days? Hindi ba masyadong matagal, tita?" Reklamo ni Isabel. "Paano kung magising siya?" "Hindi yan magigising," mabilis na sagot ni Imelda. "At kahit magising pa siya, anong magagawa ng isang gulay? Kailangan nating maging malinis. Kailangan nating magmukhang nagluluksa. Sa loob ng 30 araw, Miguel, iiyak ka. Magpapakita ka ng sakit. At ikaw, Belle, mananatili ka muna sa anino. Pagkatapos ng lahat, kapag nasa atin na ang pera, maaari na nating simulan ang buhay na pinapangarap natin." Biglang nag-flashback sa isip ni Amelia ang mga nakaraang buwan. Ang mga gabing ginagabi ng si Miguel, ang mga biglaang business trip, ang mga text message na agad binubura, ang mga resibo ng mga mamahaling regalo na hindi naman para sa kanya. Ang lahat ng yon, pinili niyang huwag pansinin. Pinili niyang magtiwala. Dahil mahal niya si Miguel. Dahil ayaw niyang masira ang pamilyang bubuuin pa lamang nila. Ang tanga-tanga niya. Habang ang tatlo ay nagbubulungan, nagpaplano ng kanyang kamatayan at ng kanilang kinabukasan, sa ibabaw ng kanyang bangkay, may isa pang eksena ang nangyayari sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa isang tahimik na opisina sa Makati, nakaupo si Attorney Lorna Guevara, ang matalik na kaibigan at abogada ni Amelia. Sa harap niya ay isang maliit na speaker na konektado sa kanyang laptop. Mula rito, malinaw niyang naririnig ang bawat salita, bawat halik, bawat hininga ng kataksilan na nangyayari sa loob ng silid sa ospital. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng pag-aalala para sa kaibigan ay dahan-dahang nag-iba. Ang pag-aalala ay napalitan ng gulat. Ang gulat ay naging pagkasuklam at ang pagkasuklam ay naging isang malamig at determinadong galit. Ang silver brooch na regalo niya kay Amelia ay hindi lang isang palamuti. Ito ay isang pangako. "Kung may mangyaring masama, Amy, malalaman ko." Pinindot niya ang record button sa kanyang computer. Bawat salita ng mga Santos ay nagiging digital na ebidensya. Bawat tawa ni Isabel ay isang pako sa kanilang sariling kabaong. Bumalik ang kamalayan ni Amelia sa ospital. Ang kanyang paunang pagkabigla ay nagliliyab na ngayon bilang isang nag-aapoy na galit. Hindi siya papayag, hindi siya susuko. Lalaban siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang mga anak. Nang biglang nagsalita si Isabel, isang tanong na puno ng pag-aalala na nagpabago sa lahat. "Miguel, tita, paano yung mga bata? Si Luz at Paz, anong gagawin natin sa kanila?" Mayroong sandaling katahimikan. At pagkatapos ay sinabi ni Isabel ang mga salitang tuluyang nagwasak sa mundo ni Amelia at nagbigay sa kanya ng pinakamatinding dahilan para mabuhay. Inihaplos ni Isabel ang kanyang tiyan at sinabing, "Kailangan nating bilisan. Hindi pwedeng lumaki ang tiyan ko na hindi pa natin naaayos ang lahat." Ang mga salita ni Isabel ay parang bombang sumabog sa loob ng isipan ni Amelia. Nag-iwan ng nakabibinging katahimikan at pira-pirasong alaala. Hindi pwedeng lumaki ang tiyan ko. Buntis siya. Ang kirida ng asawa niya ay nagdadalang tao.
Ang galit na naramdaman ni Amelia kanina ay biglang napalitan ng isang malawak at malamig na kawalan. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig ang kanyang buong kaluluwa, pinapatay ang anumang natitirang alab ng pag-asa. Hindi lang pala ito tungkol sa pera, ito ay pagpapalit. Isang buong pamilya ang itinatayo sa ibabaw ng kanyang libingan. Isang bagong asawa, isang bagong ina, isang bagong anak. At ang kanyang mga anak, ang kanyang dalawang anghel na si Luz at Paz, ay magiging mga ampon sa sarili nilang pamamahay o mas masahol pa, mga sagabal na kailangang alisin. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Imelda, tila isang negosyanteng sinusuri ang isang komplikadong problema. Huwag kang mag-alala, Isabel. Lahat ay nakaplano na. Kailangan lang nating maging maingat. Maingat, Mama? Nanginginig ang boses ni Miguel. Paano tayo magiging maingat? Buntis si Belle at si Amelia. Ang katawan niya ay nandito pa rin. Kaya nga sinabi kong 30 araw, mariing sabi ni Imelda. Sa loob ng 1 buwan, kailangan mong gampanan ang papel ng isang byudo, isang ama na nag-iisa. Darating ang mga kaibigan, ang mga kamag-anak. Magpapakita ka ng pighati. Ipapakita mo sa kanila kung gaano ka nawalan. At pagkatapos ng 30 araw, kapag pumirma na tayo sa papeles, sasabihin nating iyon ang pinakamabigat, ngunit pinakamakatuwirang desisyon. Isang act of mercy para palayain ang kaluluwanan niya. Bawat salita ay isang punyal. Ang kanyang kamatayan, ginawang isang palabas. Ang kanyang alaala, ginawang isang kasinungalingan. Pagkatapos niyan, patuloy ni Imelda, magluluksa tayo ng ilang buwan. At kapag handa na ang lahat, Belle, maaari ka nang pumasok sa eksena bilang isang kaibigan na tumulong sa nagluluksang pamilya. Walang maghihinala. At kapag isinilang mo na ang bata, magiging isang buo at masayang pamilya na tayo. Isang buo at masayang pamilya. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Amelia. Bawat ulit ay mas masakit. Iyon ang pangarap niya. Iyon ang buhay na ipinagdasal niya. At ngayon, naririnig niya itong inaangkin ng mga taong pumatay sa kanya. Gusto niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit nakapikit na ang mga ito. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga, ngunit wala siyang magawa, kundi ang pakinggan ang bawat detalye ng kanilang masamang balak. Maya-maya pa, pumasok ang isang nurse sa silid. Mr. Santos, oras na po para sa check-up. Agad na nagbago ang himig sa silid. Narinig ni Amelia ang isang malakas na paghikbi. Si Miguel, umiiyak siya. Ngunit ngayon, alam na ni Amelia ang kaibahan. Hindi ito iyak ng pighati. Ito ay iyak ng isang aktor. Isang napakagaling na aktor. Salamat, nurse, sabi ni Miguel sa pagitan ng mga hikbi. Kamusta na siya? May pagbabago ba? Wala pa rin po, sir. Malungkot na sagot ng nurse. Pero huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Kausapin niyo lang po siya. Minsan na nakakatulong daw po iyon. Lagi ko siyang kinakausap, sabi ni Miguel. Lumapit siya sa kama. Naramdaman ni Amelia ang kanyang hininga malapit sa kanyang tainga. Mahal ko, lumaban ka. Bulong niya. Sapat na para marinig ng nurse. Huwag mo kaming iwan ng mga anak natin. Isang halik ang dumampi sa kanyang noo. Malamig. Walang buhay. Tulad ng isang ahas. Nang makaalis ang nurse, bumalik ang lahat sa dati. Narinig ni Amelia si Isabel na nagpaplano na. Siguro, dapat nating i-renovate ang master's bedroom. Palitan natin ng mas light na kulay ang pintura. At ang nursery, dagdag ni Imelda. Dapat siguro, ihiwalay na natin ang gamit ng kambal para hindi maging komplikado sa hinaharap. Ang bawat salita nila ay nagtatanggal ng bakas ni Amelia sa mundong ito. Binubura nila siya, piraso bawat piraso. Habang siya ay nakahiga lamang doon, isang bilanggo sa sarili niyang katawan, isang tahimik na saksi sa sarili niyang paglalaho.
Sa opisina ni Lorna, ang recording ay patuloy. Ang bawat salita ay naidodokumento. Ngunit hindi sapat ang recording. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari sa pera at ari-arian ni Amelia. Kinuha ni Lorna ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. "Hello, Raul. I have a job for you. I need you to run a full financial background check on Miguel and Imelda Santos. Everything. Bank accounts, credit cards, loans. I want to know every single peso they move, and I need it yesterday." Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa speaker na tila ba nakikita niya ang kanyang kaibigan sa kabilang linya. "Huwag kang mag-alala, Amy," bulong niya. "Hindi kita pababayaan. Hindi ko sila hahayaang manalo." Sa mangantala, sa bilangguan ng kanyang katawan, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Amelia. Ang kawalan ng pag-asa ay nagsimulang magbigay daan sa isang matigas at nagbabagang determinasyon. 30 araw. Iyon ang ibinigay nilang taning sa kanya. Ngunit para kay Amelia, hindi iyon isang hatol na kamatayan. Iyon ay isang deadline. 30 araw para lumaban. 30 araw para magising. 30 araw para mabawi ang lahat ng inagaw sa kanya. Sinubukan niyang muli. Ginamit ang lahat ng kanyang lakas, ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang pagmamahal para sa kanyang mga anak. Ipinukol niya ang lahat ng iyon sa isang maliit na bahagi ng kanyang katawan. Ang dulo ng kanyang daliri sa paa. Gumalaw ka, walang nangyari. Gumalaw ka, wala pa rin. Ngunit hindi siya sumuko. Ito pa lang ang unang araw. Mayroon pa siyang 29 na pagkakataon. Biglang pumasok si Imelda sa silid. May kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay mahina. Halos pabulong. Ngunit sa sobrang talas ng pandinig ni Amelia ngayon, bawat salita ay malinaw. "Opo, nasisiguro ko," sabi ni Imelda. Isang malusog na sanggol na babae. "Oo, kararating lang. Walang magiging problema. Ang nanay, huwag kayong mag-alala sa kanya. Malapit na siyang mawala sa eksena." May narinig siyang pag-uusap tungkol sa pera. Isang malaking halaga. At doon, naintindihan ni Amelia ang sinabi ni Imelda kanina. Ihiwalay na natin ang gamit ng kambal para hindi maging komplikado sa hinaharap. Hindi lang siya ang gusto nilang alisin. Isa sa kanyang mga anak. Ibebenta nila. Nang matapos ang tawag, lumapit si Imelda sa intercom ng silid at kinausap ang nursery. "Nurse, pwede niyo bang dalhin dito si Paz? Gusto ko lang siyang makarga sandali." Maya-maya pa, narinig ni Amelia ang pagbukas ng pinto at ang mahinang iyak ng isang sanggol, ang kanyang anak, ang kanyang Paz. At sa gitna ng kadiliman, narinig ni Amelia ang malamig at sakim na bulong ni Imelda sa sanggol. "Ikaw ang magiging susi sa lahat, bata ka. Ang anghel na mag-aahon sa amin sa hirap." Isang tawag ang pumasok sa telepono ni Imelda. "Hello?" "Opo, nandito na siya." May tumawag. Isang kliyente. Interesado sila sa isang sanggol na babae. Ang amoy ng baby powder at gatas ay bumalot kay Miguel habang nakatayo siya sa harap ng salamin ng nursery. Sa loob ng 2 magkahiwalay na incubator, mahimbing na natutulog ang 2 nilalang na nagbago ng kanyang buhay magpakailanman. Si Luz at si Paz, ang kanyang mga anak. Pinayagan siya ng nurse na pumasok sandali. Sa kauna-unahang pagkakataon, binuhat niya ang isa sa mga ito, si Luz. Napakaliit niya sa kanyang mga braso, napakabango. Ang munting mga daliri nito ay kumuyom sa kanyang hintuturo, isang hawak na mas matibay pa sa anumang kontrata. Naramdaman niya ang isang mainit na kuryenteng gumapang sa kanyang dibdib. Isang damdaming hindi niya pa naramdaman kailanman. Pagmamahal, purong pagmamahal. Pagkatapos ay binuhat niya si Paz. Kung si Luz ay may hawig kay Amelia, si Paz naman ay tila isang munting kopya niya.
Ang hugis ng ilong, ang manipis na buhok na nagsisimulang tumubo, isang bahagi niya, dugo niya, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa puting lampin ni Paz. Luha ng ano? Saya? Pighati? O pagkakasala? Hindi niya alam. Ang alam lang niya, sa mga sandaling iyon, habang karga niya ang kanyang mga anak, gusto niyang maging isang mabuting ama. Gusto niyang suklian ang tiwala ni Amelia. Gusto niyang bawiin ang lahat. Ngunit ang pangarap na yon ay kasing ikli lang ng sandaling iyon. Paglabas niya ng nursery, naghihintay na sa kanya ang kanyang ina sa isang sulok ng pasilyo. Ang mukha ni Imelda ay seryoso, walang bakas, ng pagiging isang mapagmahal na lola. Para sa kanya, ang mga bata sa loob ay hindi mga apo. Sila ay mga komplikasyon o mga produkto. Miguel, kailangan nating mag-usap, sabi nito sa mahinang boses, ngunit may bigat ng isang utos. Dinala siya ni Imelda sa isang family waiting room na walang tao. Isinara nito ang pinto. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Ano po iyon, ma? Tanong ni Miguel. Pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Ayaw niyang makita ang kalkulasyon sa mga mata ng kanyang ina. Tumawag na ang kliyente. Diretsong sabi ni Imelda. Ang mag-asawang sinasabi ko sa'yo, desidido na sila. Handa silang magbayad ng malaki para sa isang malusog na sanggol. Nanigas si Miguel. Maano bang sinasabi niyo? Nagbibiro po ba kayo? Kailan ba ako nagbiro pagdating sa pera, Miguel? Sagot ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Isipin mo, ang pera mula sa insurance ni Amelia, aabutin pa ng ilang buwan bago natin makuha. Pero ito, mabilis na pera. Sapat para bayaran ang mga utang mo. Sapat para masimulan ang negosyong gusto ni Isabel. Sapat para hindi na tayo mag-alala pa. Pero ma, anak ko yon. Anak natin ni Amelia. Halos pabulong na sigaw ni Miguel. Hindi ko pwedeng ibenta ang sarili kong anak. Isang malutong na sampal ang dumapos sa pisngi ni Miguel. Hindi malakas, ngunit puno ng insulto. Huwag kang umarte na para kang isang santo, singhal ni Imelda. Saan ka kukuha ng pera para sa pagbubuntis ni Isabel? Saan ka kukuha ng panggastos habang naghihintay tayo? Huwag mong sabihing hindi mo naisip to. Dalawa sila, Miguel. Sobra ang isa. Hindi, ma. Mali ito. Mali ito. Pilit ni Miguel. Kinukumbinsi ang sarili higit pa sa kanyang ina. Ngumisi si Imelda. Isang ngising nakakakilabot. Mali? Gusto mo bang pag-usapan natin kung ano ang tunay na mali? Huwag mong kakalimutan, Miguel, kung bakit ka napunta sa posisyon mo ngayon. Huwag mong kakalimutan ang aksidente na nangyari sa ama ni Amelia noon. Pareho tayong may hawak na sikreto. Isang maling galaw mo lang, pareho tayong babagsak. Ang banta ay hindi na kailangang ipaliwanag pa. Ang alaala ng gabing iyon, ang madilim na kalsada, ang preno ng sasakyan, ang kasinungalingang binuo nila, ay sapat na para supilin ang anumang natitirang tapang ni Miguel. Nawalan siya ng lakas, napaupo siya sa silya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lumapit si Imelda, ang kanyang boses ay biglang naging malumanay. Tulad ng isang manggagamot na nagbibigay ng lason. Hindi natin siya ibebenta, anak. Ibibigay natin siya sa isang mas magandang buhay. Isipin mo, isang pamilyang mayaman na hindi magkakaanak. Ibubuhos nila ang lahat ng pagmamahal at kayamanan sa kanya. Magkakaroon siya ng buhay na hindi natin kayang ibigay. Hindi ba't isang kabutihan yon? Pumasok si Isabel sa silid. Bit-bit ang 2 tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit alam ni Miguel na ito ay para sa sarili niya, hindi para sa kanya. Inilapag niya ang kape at hinaplos ang braso ni Miguel. Mahal, napag-usapan na namin ni tita. Malambing niyang sabi. Para rin naman to sa kinabukasan natin, ng pamilya natin. Idiniin niya ang salitang natin. Hindi ko kayang
Hindi ko kayang mag-alaga ng anak ng iba, Miguel, lalo na't may sarili tayong bubuuin. Masakit man, pero kailangan nating maging praktikal. Iyon na iyon. Ang huling tulak, ang pagpili sa pagitan ng nakaraan na kinakatawan ng mga anak ni Amelia at ng kinabukasan na ipinapangako ni Isabel. Si Miguel ay isang duwag at ang mga duwag ay laging pinipili ang mas madaling daan. Tumango siya ng dahan-dahan, hindi makatingin sa mata ng sino man sa kanila. Isang tango ng pagsuko, isang tango ng pagtataksil. Nakita niya ang nangiti ng tagumpay sa labi ni Imelda. Nakita niya ang ginhawa sa mukha ni Isabel. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na namatay. Ang maliit na piraso ng kanyang sarili na nangarap maging isang mabuting ama kanina lang sa nursery. Tumayo siya, iniwan ang dalawang babae sa kanilang pagbubunyi at naglakad pabalik sa nursery. Mula sa salamin, pinagmasdan niya ang natutulog na si Paz. Ang kanyang munting anghel na walang kamalay-malay sa hatol na iginawad sa kanya ng sarili niyang ama. Ang bigat ng buong mundo ay tila pumatong sa kanyang mga balikat. Humilig siya sa salamin, ang kanyang noo ay nakadikit sa malamig na bubog. Sa isang bulong na puno ng sakit at pagsisisi, sinabi niya ang mga salitang magiging sumpa niya habang buhay. Patawarin mo si Papa, anak. Ang mga salita ni Miguel, patawarin mo si Papa, anak, ay tumagos sa kadiliman at tumama sa kamalayan ni Amelia na parang kidlat. Ang bawat pantig ay isang pag-amin, isang hatol, isang katapusan. Hindi ito katapusan. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati, ang lahat ng pakiramdam ng pagiging biktima ay naglaho. Ang natira na lamang ay isang dalisay at nagngangalit na apoy. Isang apoy na sinindihan ng pinakamatinding uri ng pag-ibig, ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Walang hiya ka, Miguel. Walang hiya kayong lahat. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan. Napakalakas na halos akalain niyang maririnig ito ng lahat sa silid. Ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling tahimik, isang estatwa ng pagkakanulo. Narinig niya ang pag-uusap ni Imelda sa telepono. Inaayos ang mga detalye. Ang presyo, ang lugar ng pagkikita, ang mga kasinungalingan na kanilang sasabihin sa ospital para mailabas ang isa sa kambal. Adoption papers, sabi ni Imelda. Isang malayong kamag-anak na gustong umampon. Bawat salita ay nagpapatigas sa determinasyon ni Amelia. Ang kanyang isip, na dati puno ng mga maliligayang alaala nila ni Miguel, ay ngayon ay nagiging isang silid ng stratehiya. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang lumaban. Naalala niya ang araw na nagpa-ultrasound sila. Ang unang beses na nakita niya ang dalawang kumikislap na tuldok sa monitor. Dalawang tibok ng puso. Sinabi niya kay Miguel, doblemente biyaya. At niyakap siya nito at sinabing, doblemente pagmamahal, mga kasinungalingan. Lahat ng iyon, ang alaala, ay hindi na nagdulot ng sakit, kundi ng lakas. Ang pagmamahal na yon ay hindi nawala. Ito ay nasa kanya pa rin. At ang pagmamahal na yon ang magiging sandata niya. Isinara niya ang kanyang isip sa lahat ng ingay sa paligid, sa boses ni Imelda, sa pagdaan ng mga nurse, sa tunog ng mga makina. Itinuon niya ang lahat ng kanyang enerhiya, lahat ng kanyang kalooban, sa isang sulong punto. Ang hinliliit ng aking kaliwang kamay, imahinasyon. Sa simula, iyon lang. Inimagine niya ang kanyang daliri na gumagalaw. Isang maliit na pag-angat, isang maliit na pagbaluktot, paulit-ulit, milyon-milyong beses sa loob ng kanyang isipan. Gumalaw ka, para kay Luz. Gumalaw ka, para kay Paz. Gumalaw ka, para sa akin. Ang mga oras ay lumipas. Ang araw ay naging gabi. Narinig niya ang pagpapalit ng shift ng mga nurse. Narinig niya si Miguel na pumasok, nagpaalam sa kanya ng isang pekeng.
Good night, mahal, bago umuwi sa kanilang bahay, sa kanilang kama, kung saan, sigurado siya, ay naghihintay na si Isabel. Sa gitna ng gabi, sa katahimikan ng ospital, isang nurse ang pumasok para ayusin ang kanyang kumot. Isang mabait na nurse, base sa lambing ng kanyang mga kamay. Hey, Ma'am Amelia, bulong ng nurse habang inaayos ang kanyang unan. Kung naririnig niyo man ako, lumaban po kayo. Ang gaganda po ng mga anak ninyo. Kanina, parang hinahanap na nila ang kanilang nanay. Ang mga salitang yon ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab ng apoy sa puso ni Amelia. Hinahanap nila ako. Muli niyang sinubukan. Sa pagkakataong ito, may kasamang imahe. Ang mga mukha ng kanyang mga anak. Ang maliliit nilang mga kamay. Ang kanilang mga unang iyak. Ipinukol niya ang lahat ng pagmamahal na yon. Ang lahat ng pangungulila. Ang lahat ng galit sa dulo ng kanyang daliri. At pagkatapos, may nangyari. Isang kislap, isang kuryente, isang bahagyang pag-angat. Napakaliit, napakabilis, na halos hindi niya naramdaman, ngunit naramdaman niya. Isang twitch, isang hindi voluntaryong paggalaw, napatigil ang nurse sa kanyang ginagawa. Tinitigan nito ang kamay ni Amelia. Ano yon? Ngunit ang daliri ay hindi na muling gumalaw. Bumalik ito sa pagiging bato. Guni-guni ko lang siguro, sabi ng nurse sa sarili, at nagpatuloy na sa kanyang gawain bago lumabas ng silid. Ngunit para kay Amelia, iyon ay hindi guni-guni. Iyon ay isang himala, isang senyales, isang patunay na mayroon pang pag-asa, na ang kanyang katawan, ang kanyang bilangguan, ay may siwang na pala. Isang maliit na butas kung saan maaaring makadaan ang liwanag. Nang sumunod na araw, pumasok si Imelda sa silid. Ang kanyang mukha ay masaya. Ang kanyang mga hakbang ay magaan. May dala siyang bulaklak para sa palabas. Inilagay niya ito sa florera, sa tabi ng kama ni Amelia. Lumapit siya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Amelia. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nakakasulasok. Alam mo, Amelia, bulong ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng paghamak at tagumpay. Mas mabuti na rin siguro na ganito ka. Isang pabigat lang na malapit nang mawala. Inayos ni Imelda ang buhok ni Amelia na nakakalat sa unan. Isang kilos na puno ng pagkukunwari. At ang isa mong anak? Nagpatuloy siya. Huwag kang mag-alala para sa kanya. Magkakaroon siya ng buhay na hinding-hindi mo kayang ibigay. Isang buhay na puno ng yaman. Malayo sa pamilyang ito. Malayo sa'yo. Pagkasabi noon, tumalikod na si Imelda at lumabas ng silid. Iniwan si Amelia sa isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan. Ngunit ang mga salita ni Imelda ay hindi na nakasakit kay Amelia. Sa halip, ang mga ito ay naging panggatong. Isang paalala sa kung ano ang nakataya. Hindi na siya ang Amelia na mahina at nagtitiwala. Ang babaeng nakahiga sa kama na ito ay iba na. Siya ay isang ina. Isang leon ang handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang mga supling. At sa katahimikan ng kanyang isipan, isang pangako ang kanyang binitawan. Naririnig kita, Imelda. Naririnig ko kayong lahat at hindi ako papayag. Magigising ako at sa araw na imumulat ko ang aking mga mata, sisingilin ko kayong lahat sa inyong mga kasalanan. Ipinikit niyang muli ang kanyang isipan at muling nag-ensayo. Gumalaw ka. At sa pagkakataong ito, ang twitch ay mas malakas na bampok. Ang chandelier sa itaas ng pribadong silid ng restaurant ay kumikinang na parang mga diamante. Bawat kubyerto sa mesa ay pilak. Bawat plato ay mamahaling porselana. Para kay Imelda Santos, ito ang kanyang natural na kapaligiran. Isang mundo ng kapangyarihan at yaman na matagal na niyang inaasam. At ngayon, abot kamay na niya. Sa tapat niya, nakaupo ang mag-asawang Del Prado, isang makapangyarihang negosyante at ang kanyang socialite na asawa.
Sila ang kliyente. Sila ang solusyon. Sila ang huling pagkakataon para sa isang perpektong plano. Gusto naming pasalamatan kayo, Mrs. Santos, sa pag-ayos ng pagkikitang ito. Sabi ni Mr. Del Prado, ang kanyang boses ay formal, ngunit may bakas ng desperasyon. Tawagin niyo na lang akong Imelda. Nakangiting sabi ni Imelda. Ang kanyang nangiti ay ensayado, puno ng init at peking pag-unawa. Pamilya na rin naman ang turingan natin, hindi ba? Sa kanyang tabi, si Miguel ay hindi mapakali. Pinaglalaruan niya ang tinidor, iniiwasan ang tingin ng lahat. Mukha siyang isang batang napilitang sumama sa isang pagtitipon ng mga matatanda. Duwag, isip ni Imelda. May kasamang bahagyang pagkadismaya, ngunit sa ngayon, kailangan niya ang kahinaan ng kanyang anak. Ang totoo, Imelda, nagsalita si Mrs. Del Prado, ang kanyang mga matang namumugto ay hindi maikukubli ng mamahaling pampaganda. Hindi na kami makapaghintay. Ilang taon na naming ipinagdarasal ito. Sigurado ka bang walang magiging problema? Inilapag ni Imelda ang kanyang kopita ng alak. Tinitigan niya ang mag-asawa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pakikiramay. Naiintindihan ko ang inyong pag-aalala. Maniwala kayo sa akin, ito ay isang napakabigat na desisyon para sa aming pamilya. Ang aking manugang, si Amelia, nasa napakadelikadong kalagayan. At ang aking anak na si Miguel, nag-iisa na lang niyang bubuhayin ang 2 bata. Huminga siya ng malalim, isang dramatic pause na kanyang pinraktis. Hindi sa hindi namin mahal si Paz. Diyos ko, mahal na mahal namin ang batang iyon. Ngunit paano namin maibibigay sa kanya ang buhay na nararapat sa kanya kung ang aming pamilya ay nasa gitna ng trahedya? Sa inyo, alam kong magkakaroon siya ng buo at masayang pamilya. Isang kinabukasan na puno ng pagmamahal. Ito ay isang sakripisyo, ngunit isang sakripisyo para sa kanyang ikabubuti. Ang mga salita ay perpektong napili. Bawat isa ay tumutusok sa puso ng desperadong mag-asawa. Nakita ni Imelda ang pagkinang ng luha sa mga mata ni Mrs. Del Prado. Panalo na siya. Kinuha ni Mr. Del Prado ang isang itim na portfolio sa ilalim ng mesa at inilapag ito. Binuksan niya ito. Sa loob, nakasalansan ang mga bundle ng tig-1,000 piso, isang malaking halaga. Ang paunang bayad. Ito ay para sa mga gastusin sa ospital at sa mga papeles, sabi ni Mr. Del Prado. Ang kabuuan ay ibibigay namin sa araw na makuha na namin ang bata. Tumingin si Imelda kay Miguel, isang tingin na nagsasabing, umakting ka. Si Miguel na tila nagising sa kanyang pagkakatulala ay tumingin sa pera, pagkatapos ay sa mag-asawa. Sana alagaan ninyo siyang mabuti, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Sa pagkakataong ito, hindi iyon pag-arte. Ang sakit ay totoo. At iyon ang nagpakumbinsi sa mag-asawa. Makakaasa kayo. Taimtim na, sabi ni Mr. Del Prado. Pagkatapos ng hapunan, habang nasa sasakyan sila pauwi, ang katahimikan sa pagitan ni Imelda at Miguel ay mabigat. Si Imelda ang unang bumasag dito. Magaling ang ginawa mo kanina, anak, sabi niya, habang binibilang ang pera sa loob ng portfolio. Naniwala sila sa bawat salita mo. Hindi sumagot si Miguel. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na dumadaan. Huwag ka nang magmukmok dyan, sabi ni Imelda. Medyo naiirita na. Isipin mo na lang, dahil dito, mababayaran mo na ang mga utang mo, mabibigyan mo na ng magandang simula, si Isabel, at ang magiging anak ninyo. Hindi ba't yun naman ang mahalaga? Paano si Amelia, ma? Sa wakas ay tanong ni Miguel. Ano ang paano si Amelia? Paano kung magising siya? Natawa si Imelda, isang tawang walang saya. Miguel, ilang linggo nang nakalipas. Kung magigising siya, dapat noon pa. Huwag kang mag-alala. Kinausap ko na si Dr. De Leon kanina. Sinabi ko na sa kanya na sa ika-30 araw,
Pipirmahan na natin ang mga papeles. Ang sabi niya, naiintindihan daw niya ang ating masakit na desisyon. Pagdating sa bahay, nadatnan nila si Isabel na naghihintay sa sala. Nang makita niya ang portfolio sa kamay ni Imelda, isang malaking ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Niyakap niya si Miguel. Tapos na, mahal? Maayos na ba ang lahat? Tumangulang si Miguel at dumiretso sa kanilang silid. Ang silid na dati sa kanila ni Amelia. Sinundan siya ni Imelda ng tingin. Mahina pa rin ang kanyang anak, ngunit hindi bale. Kaya niyang kontrolin ang lahat. Pumunta siya sa isang maliit na altar sa isang sulok ng kanilang bahay, kung saan nakalagay ang larawan ng kanyang yumaong asawa. Kumuha siya ng isang bundle ng pera mula sa portfolio at inilagay ito sa harap ng larawan. Nakikita mo ba, mahal? Bulong niya sa larawan. Sinabi ko naman sa'yo, aayusin ko ang lahat. Ang lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng ating anak, ng ating pamilya. Kinabukasan, sa ospital, habang binabantayan niya ang comatose na si Amelia, tinawagan niyang muli si Dr. De Leon para kumpirmahin ang lahat. Yes, doctor, sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng ensayadong pighati. Bukas ng umaga, sa ika-30 araw, pupunta kami dyan para pirmahan ang lahat ng kailangan. Salamat sa iyong pag-unawa. This is the hardest decision of our lives. Pagkababa niya ng telepono, ngumisi siya. Bukas na ang katapusan ng lahat. Bukas na ang simula ng kanyang bagong buhay. Hindi niya alam na sa kabilang linya, si Dr. De Leon ay hindi basta-basta naniwala. Mayroon siyang napansin. Isang maliit, halos hindi makitang spike sa brain activity chart ni Amelia mula kagabi. Itinabi niya ito bilang isang anomaly. Ngunit ngayon, dahil sa tawag ni Imelda, isang maliit na butil ng pagdududa ang naitanim sa kanyang isipan. Tinitigan niya ang chart. Ano kaya ito? At sa ibabaw ng kama, sa likod ng mga matang nakapikit, narinig ni Amelia ang lahat. Bukas, ang araw ng kanyang paghuhukom. Ang oras ay nauubos na. 29 na araw. Ang mga salitang yon ay parang isang kampanang paulit-ulit na tumutunog sa isipan ni Amelia. 720 oras ng pagiging bilanggo. 43,200 minuto ng pagdinig sa mga kasinungalingan. Ngayon, wala pang 24 na oras na lang ang natitira. Ang kadiliman sa kanyang paligid ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging pamilyar, isang kumot na pinagtataguan niya ng kanyang mga plano at lumalakas na determinasyon. Sa loob ng 29 na araw, ang munting kislap sa kanyang daliri ay naging isang kontroladong paggalaw. Hindi pa rin niya ito maangat, ngunit kaya na niyang ipatwitch ito ayon sa kanyang kagustuhan. Isang maliit na tagumpay, isang lihim na armas. Ngunit sapat na ba yun? Sa labas ng kanyang silid, ang mundo ay nagpapatuloy. Narinig niya ang pagdating ng umaga, ang pagpasok ng mga nurse, ang paglilinis ng silid, ang pagdating ng kanyang mga berdugo. Pumasok sina Miguel, Imelda at Isabel. Ang kanilang mga boses ngayon ay mas kampante, mas nasasabik. Para silang mga heredero na naghihintay na basahin ang huling habilin. Ito na ang huling araw ng paghihirap mo, Amelia, sabi ni Imelda habang inaalis ang mga luma at lantang bulaklak sa florera. Bukas, sa wakas, makakapagpahinga ka na. Nagpa-reserve na ako sa paborito nating restaurant, mahal. Sabi naman ni Isabel kay Miguel. Sapat na para marinig ni Amelia. Para i-celebrate ang bagong simula. Si Miguel ay hindi nagsalita. Ngunit ang kanyang katahimikan ay isang pagsang-ayon. Lumapit sila sa kama para sa kanilang huling palabas. Ang kanilang huling paalam. Amy, mahal ko, sabi ni Miguel. Hinawakan ng kanyang kamay. Ang init ng kamay nito ay parang apoy na nakakapaso. Patawarin mo ako. Ginawa ko ang lahat. Sinungaling.
Mamimiss ka namin, sabi ni Isabel, hinahaplos ang kanyang buhok. Plastic. Magkikita rin tayong muli, sabi ni Imelda, isang pangakong mas nakakatakot kaysa sa isang sumpa. Mga demonyo. Habang sila ay nagsasalita, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ni Amelia mula sa intercom ng silid. Mahina lamang ito, ngunit para sa kanya, ito ay isang kulog. Ang iyak ng isang sanggol mula sa nursery, ang iyak na yon, ang iyak ng kanyang anak. Isang alon ng enerhiya ang biglang bumuhos sa kanyang katawan. Hindi galit, hindi takot, kundi purong pagmamahal. Isang desperadong pangangailangan na protektahan ang pinagmumulan ng tunog na yon. Itinuon niya ang lahat ng enerhiyang yon, hindi lang sa kanyang daliri, kundi sa kanyang mga mata, sa kanyang mga talukap, ang mga piraso ng laman na nagkukulong sa kanya mula sa mundo. Magbukas kayo. Kailangan nila akong makita. Kailangan ko silang makita. Sa opisina ni Lorna, ang tensyon ay mas lalong tumitindi. Nasa harap niya si Raul, ang pribadong investigador. Ang mga dokumento ay nakakalat sa mesa. Mga bank statement, mga credit card bill, mga kopya ng mga titulo. Tama ang hinala mo, attorney, sabi ni Raul. Ilang linggo bago maospital si Mrs. Santos, sunod-sunod ang pag-withdraw ni Miguel sa joint account nila. Malalaking halaga. At ang mga credit card, puro gastos sa mga alahas, mamahaling hapunan, at isang down payment para sa isang bagong kotse. Walang kahit isa doon ang para kay Amelia. At si Imelda? Tanong ni Lorna, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Mas malala, sagot ni Raul. May mga malalaking utang siya sa kasino at mayroon akong source na nagsasabing may kausap siyang mga tao tungkol sa isang private adoption. Mukhang naghahanap siya ng buyer. Kinuyom ni Lorna ang kanyang mga kamao. Ang lahat ng piraso ay nagtutugma. Ang recording, ang mga dokumento, ang tawag sa telepono na narinig niya tungkol sa isang kliyente. Salamat, Raul. Malaking tulong ito, sabi ni Lorna. Ano ang plano mo, attorney? Oras na para isuplong sila. Umiling si Lorna. Hindi pa. Kung susugod tayo ngayon, sasabihin lang nilang pinaplano pa lang nila. Kailangan natin silang mahuli sa akto. Sa mismong oras na pipirmahan na nila ang papeles para patayin si Amelia. Tumingin siya sa orasan. Bukas ng umaga, kailangan nating maghanda. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng isang mataas na opisyal ng pulisya na kanyang pinagkakatiwalaan. Kolonel, kailangan ko ng tulong mo. Pabalik sa ospital. Papalabas na ang tatlo sa silid. Handa na silang iwanan si Amelia sa kanyang huling gabi. Huminto si Miguel. Tumingin siya sa brooch na nakapin pa rin sa damit ni Amelia. Ang munting agimat na ibinigay nito sa kanya. Isang alaala ng pagmamahal na kanyang sinira. Itinaas niya ang kanyang kamay. Akmang aalisin ito. Siguro, para itago o para ibenta. Hayaan mo na yan, pigil ni Imelda. Wala namang halaga yan. Isa lang yang piraso ng lata. Ibinalik ni Miguel ang kanyang kamay. Sumunod siya sa kanyang ina at kay Isabel palabas ng silid. Nang magsara ang pinto, nag-iisa na naman si Amelia. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Ang kanyang pagpupumilit kanina. Ang kanyang pagtuon sa kanyang mga mata. Isang bagay ang gumalaw. Sa ilalim ng kanyang nakapikit na kanang mata, isang butil ng likido ang nabuo. Mainit, maalat. Dahan-dahan itong gumulong, bumagtas sa kanyang pisngi at nahulog sa puting unan. Isang luha. Ang unang pisikal na manifestasyon ng kanyang paghihirap. Ang unang patak ng ulan bago ang isang malakas na bagyo. Bukas, darating ang bagyo. Ang umaga ng 30 araw ay dumating na may kasamang kakaibang katahimikan. Para kay Amelia, ang bawat segundo ay parang isang butil ng buhangin na nahuhulog sa isang hourglass.
Hudyat ng nalalapit niyang katapusan o ng kanyang pinakahihintay na paglaya. Ang luha kagabi ay isang tagumpay, ngunit hindi pa sapat. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niya ng boses. Kailangan niya ng mga mata. Narinig niya ang pagdating nila, ang mga yabag sa pasilyo. Mas marami sila ngayon. Pumasok sa silid si Dr. Carlos De Leon, kasama ang isang head nurse. Ang kanilang mga muka ay seryoso at malungkot. Mga profesional na handang gawin ang isang mahirap na tungkulin. Sa likod nila, nakasunod ang pamilya Santos. Si Miguel, na nakasuot ng itim na polo, ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng pighati. Si Imelda, na may dignidad ng isang nagluluksa, ngunit matatag na byuda. At si Isabel, na maingat na nakatayo sa may pintuan, isang anino na handa nang lumabas sa liwanag. Mr. Santos, Mrs. Santos, simula ni Dr. De Leon sa isang malumanay na tono. Nandito na po ang mga papeles. Sigurado na po ba kayo sa inyong desisyon? Tumango si Imelda, kinuha ang papel mula sa doktor. Buo na ang aming pasya, Dok. Panahon na para palayain namin siya. Si Miguel ay lumapit sa kama. Hinawakan niyang muli ang kamay ni Amelia. Malamig na ito. Walang buhay. Mahal ko. Bulong niya. Ang kanyang hininga ay amoy kape at kasinungalingan. Paalam na. Magkikita rin tayo. Inabot ni Imelda ang ballpen at ang papeles kay Miguel. Pirahan mo na, anak. Ang buong atensyon sa silid ay nasa kay Miguel. Ang pag-scratch ng ballpen sa papel ang magiging hudyat ng kanilang tagumpay. Ang tunog na yon ang magiging mitya ng kanilang bagong buhay. Itinaas ni Miguel ang ballpen. Ang dulo nito ay ilang sentimetro na lang mula sa linya kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, ginamit ni Amelia ang lahat ng natitira niyang lakas. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pagmamahal, ang lahat ng alaala ng kanyang mga anak. Ipinukol niya ang lahat ng iyon, hindi na sa kanyang mga daliri o sa kanyang mga mata, kundi sa kanyang lalamunan, sa kanyang mga vocal cord na matagal nang natutulog. Isang salita. Kailangan lang niya ng isang salita. Ang dulo ng ballpen ay dumampi na sa papel. Wa. Ang tunog ay mahina, garalgal, parang kaluskos ng tuyong dahon. Ngunit sa nakabibinging katahimikan ng silid, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Nabitawan ni Miguel ang ballpen. Tumalsik ito sa sahig. Lahat ay napatingin sa kama. Dahan-dahan, napakabagal, na parang isang bulaklak na sumisibol sa dilim, ang mga talukap ng mata ni Amelia ay nagsimulang gumalaw. Naghiwalay ang mga ito, at mula sa siwang, dalawang mata ang lumitaw, mga matang hindi na puno ng pagmamahal o pagtitiwala, kundi ng isang malamig at nag-aapoy na galit. Ang mga mata na yon ay nakatitig ng diretso kay Miguel. Napaatras si Dr. De Leon at ang nurse. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha at hindi makapaniwalang tuwa. Himala, nasabi ng nurse. Ngunit para sa tatlo, hindi ito himala. Ito ay isang bangungot. Ang mukha ni Miguel ay namutla na parang papel. Si Isabel ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Imelda, sa unang pagkakataon, ay nawalan ng kontrol. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong hindi nasasala na sindak. Hindi. Imposible. Nanginginig na sabi ni Imelda. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Pumasok si Attorney Lorna Guevara. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Sa likod niya, dalawang unipormadong pulis. Magandang umaga, sabi ni Lorna. Ang kanyang boses ay malamig at matalas. Mukhang naistorbo namin ang isang family meeting. Itinaas ni Lorna ang isang maliit na digital recorder. Huwag kayong mag-alala. Narinig namin ang lahat. Sa katunayan, Imelda, halos isang buwan na naming naririnig ang lahat. Pinindot niya ang play at mula sa recorder,
Umalingaw-ngaw ang boses ni Imelda. Huwag kang mag-alala, anak. Ito na ang simula ng bagong buhay para sa atin. Nakuha na natin ang lahat. Ang kulay sa mukha ni Imelda ay tuluyang naglaho. Muling nagsalita si Amelia. Mas malakas na ngayon, ang kanyang mga mata ay hindi pa rin inaalis kay Miguel. Traidor. Iyon na ang hudyat. Lumapit ang mga pulis. Miguel Santos, Imelda Santos, Isabel Rosales, inaaresto namin kayo para sa kasong conspiracy to commit murder. Nagsimulang magpumigla si Imelda. Walang katibayan yan. Gawa-gawa nyo lang yan. Bukod sa recording ng bawat pag-uusap ninyo sa loob ng 30 araw, kalmadong sabi ni Lorna habang inilalabas ang isang folder ng mga dokumento. Mayroon din kaming ebidensya ng financial transactions, testimonya mula sa mga saksi at isang well-documented plan para iligal na ibenta ang isa sa mga anak ni Amelia. Sa pagbanggit ng planong pagbenta sa bata, si Miguel ay tuluyang bumagsak. Napaluhod siya sa sahig, humahagulgol. Hindi ko sinasadya. Si Mama ang may plano ng lahat. Manahimik ka. Sigaw ni Imelda, ang kanyang dignidad ay tuluyan ng gumuho. Wala kang kwentang anak. Ang malamig na tunog ng posas na isinasara sa mga kamay ni Miguel at ni Isabel ay pumuno sa silid. Habang kinakaladkad ng mga pulis si Imelda, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatutok kay Amelia. Hindi pa tayo tapos, Amelia. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Hindi pa tayo tapos. Nang mawala na sila at tumahimik na ang paligid, ang natira na lang ay ang tunog ng umiiyak na nurse, ang gulat na si Dr. De Leon, ang matatag na si Lorna at si Amelia na sa wakas ay malaya na. Tumingin siya kay Lorna at sa unang pagkakataon sa loob ng 1 buwan. Isang tunay na emosyon maliban sa galit ang lumitaw sa kanyang mukha. Pasasalamat at pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Dr. De Leon. Isang tanong lang ang nasa kanyang isipan, isang pangangailangan na mas malakas pa sa kanyang kagustuhang makatayo. Ang mga anak ko ho? Hirap niyang sabi. Ngumiti si Dr. De Leon sa gitna ng kanyang mga luha. Nasa nursery sila, Amelia. Ligtas sila at naghihintay sila sa'yo. Nakatayo si Lorna Guevara sa gilid ng silid. Pinapanood ang mga huling bakas ng kaguluhan na nililinis ng mga staff ng ospital. Ang amoy ng takot at pagkakasala ay unti-unting napapalitan ng amoy ng antiseptic. Isang senyales na ang lason ay naalis na. Sa loob ng 30 araw, ang silid na ito ay naging isang teatro ng kataksilan. Ngayon, ito ay isang santuwaryo. Bilang isang abogada, sanay si Lorna sa mga drama sa korte, sa mga laro ng ebidensya at testimonya. Ngunit ang nakita niya kanina ay iba. Ang pagmulat ni Amelia ay hindi isang legal na tagumpay. Ito ay isang himala. At ang pag-aresto sa pamilya Santos ay hindi lang pagpapatupad ng batas. Ito ay paghahatid ng hustisya. Isang personal na hustisya para sa kanyang matalik na kaibigan. Iniwan niya sandali si Amelia sa pangangalaga ni Dr. De Leon at sinundan ng mga pulis sa istasyon. Kailangan niyang siguraduhin na ang bakal ay pinupukpok habang mainit. Sa interrogation room sa likod ng one-way mirror, pinanood niya ang 3 mukha ng kasamaan. Si Miguel ang unang bumigay. Walang anumang tapang na natira. Siya ay naging isang kaawa-awang bata na umiiyak at nagsusumbong. Hindi ko po ginusto yon. Hagulgol niya sa investigador. Si Mama po. Si Mama ang nagplano ng lahat. Sunod lang po ako ng sunod sa kanya. Patawarin niyo po ako. Ang bawat salita ay isang patak ng lason na ibinabalik niya sa sariling ina. Suklam ang naramdaman ni Lorna. Sumunod si Isabel. Ginamit niya ang kanyang mga luha at ang kanyang sinapupunan bilang panangga. Buntis po ako, hikbi niya.
Nagkamali po ako, pero nagmamahal lang po ako. Naawa lang po ako kay Miguel. Maawa po kayo sa magiging anak ko. Ang kanyang pag-arte ay mas magaling pa kay Miguel. Ngunit para kay Lorna, ang kanyang mga salita ay kasing baho ng nabubulok na basura. At panghuli, si Imelda. Kahit nakaposas at nasa loob ng isang maliit na silid, ang kanyang tindig ay mayabang pa rin. Walang pagsisisi, walang takot, tanging purong galit. Mga walang kwenta! Sigaw niya sa mga pulis. Hindi niyo kilala kung sino ang kinakalaban ninyo. Babalikan ko kayo. Lalo ka na, Amelia. At ikaw, abogadong ahas ka. Tinitigan niya ang salamin na para bang nakikita niya si Lorna sa kabilang panig. Isang pangingilabot ang gumapang sa likod ni Lorna, ngunit hindi ito takot. Ito ay pagpapatunay na tama ang kanyang ginawa. Bumalik si Lorna sa ospital. Ang kanyang isip ay abala na sa mga susunod na hakbang. Habang naglalakad, sunod-sunod ang kanyang mga tawag. Yes, I need you to file an immediate freeze order on all assets of Miguel and Imelda Santos. Opo, Colonel. Kailangan natin ng temporary protection order para kay Amelia at sa mga bata. No visitors allowed without my personal clearance. I-secure ninyo ang bahay. Baka may itinatagong ebidensya. Pagpasok niya sa silid, naabutan niyang kausap ni Dr. De Leon si Amelia. Ang boses ni Amelia ay mahina pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay may liwanag na. Isang liwanag ng determinasyon. Attorney, sabi ni Amelia nang makita siya. Amy, malambing na sagot ni Lorna, hinawakan ang kamay ng kaibigan. Tapos na. Ligtas ka na. Tumulo ang luha sa mga mata ni Amelia. Salamat, Lorna. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi, Amy. Utang mo yan sa sarili mo, sa paglaban mo, sabi ni Lorna. At may dalawang dahilan kung bakit ka lumaban. At palagay ko, oras na para makita mo sila. Sumenya si Lorna kay Dr. De Leon. Tumango ang doktor at may kinausap sa intercom. Ilang sandali pa. Bumukas ang pinto. Pumasok ang head nurse, may tulak-tulak na bassinet. Sa loob, magkatabing natutulog ang dalawang munting anghel, balot na balot sa kulay rosas na kumot. Si Luz at si Paz. Ang paghinga ni Amelia ay bumilis. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay nanghihina, ay biglang nagkaroon ng lakas. Iniunat niya ang mga ito. Maingat na kinuha ng nurse ang isang sanggol at dahan-dahang inilapag sa kanang braso ni Amelia. Pagkatapos, ang isa pa ay sa kaliwa. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay mamatay, nayakap ni Amelia ang kanyang mga anak. Idinikit niya ang kanyang mukha sa malambot na buhok ni Luz, nilanghap ang bango nito. Pagkatapos ay kay Paz, hinagkan niya ang maliliit nilang mga noo. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng pighati o galit. Ito ay luha ng purong, walang katulad na pag-ibig at ginhawa. Luz ko, Pasko, hikbi niya. Nandito na si Mama. Hindi na kayo pababayaan ni Mama. Nakatayo sa isang sulok, pinanood ni Lorna ang eksena. Ang lahat ng stress, ang lahat ng puyat, ang lahat ng panganib. Lahat ay sulit para sa sandaling ito. Ito ang tunay na hustisya. Ang isang ina na inagawa ng lahat ay muling nabuo sa pagyakap sa kanyang mga anak. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Lorna. Isang text message mula sa kanyang assistant sa opisina. Ati, tumawag po ang abogado ni Imelda Santos. Nag-declare po sila na not guilty sa lahat ng paratang. Lalaban daw po sila sa korte hanggang sa huli. Tumingin si Lorna mula sa kanyang telepono patungo sa mag-iinang payapang magkayakap. Ang laban na ito ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ang tunay na digmaan. 6 na buwan. 6 na buwan ng physical therapy, ng mga walang tulog na gabi kasama ang kambal, at ng walang katapusang paghahanda kasama si Lorna. Para kay Amelia,
Ang 6 na buwan na yon ay isang paglalakbay mula sa pagiging isang biktima patungo sa pagiging isang mandirigma. Bawat masakit na pag-unat ng kanyang mga kalamnan ay isang paalala ng kanyang pagkakabilanggo, ngunit bawat pag-angat ng kanyang mga braso para kargahin ang kanyang mga anak ay isang tagumpay. Ang kanyang boses, na dati isang garalgal na bulong, ay malinaw at matatag na ngayon. At ang kanyang mga mata, na minsay nakakita lang ng kadiliman, ay nakatuon na ngayon sa isang layunin, katarungan. Ang courtroom ay puno. Ang media, ang mga usisero, ang mga pamilyang nag-aalala. Ang kaso ni Amelia Reyes Santos ay naging isang pambansang sensasyon. Ang Sleeping Beauty na nagising para isumbong ang kanyang mga berdugo. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo ang 3. Si Miguel, mas payat, ang kanyang muka ay guhit-guhit ng pagsisisi at takot. Si Isabel, na malaki na ang tiyan, ay nakayuko, iniiwasan ang tingin ng lahat. At si Imelda, walang nagbago sa kanya. Ang kanyang tindig ay matigas, ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit, hindi sa pagsisisi. Nagsimula ang paglilitis. Ang unang tumestigo ay si Dr. De Leon. Ipinaliwanag niya ang kalagayan ni Amelia bilang isang locked-in state, isang medikal na himala. Her will to live, sabi ng doktor, fueled by her maternal instinct, was stronger than any medicine. Sumunod ang mga ebidensya ni Lorna, ang mga bank statement, ang mga recording, ang testimonya ng mag-asawang Del Prado na inalok bilhin si Paz. Bawat isa ay isang pako sa kabaong ng depensa. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay nang tawagin si Amelia sa witness stand. Habang naglalakad siya patungo sa harapan, ang buong silid ay tumahimik. Bawat hakbang niya ay matatag. Bawat paghinga niya ay kontrolado. Umupo siya, tumingin ng diretso sa hukom, at pagkatapos ay sa 3 taong sumira sa kanyang buhay. Maaari mo bang isalaysay sa korteng ito ang mga pangyayari, Mrs. Santos? Tanong ni Lorna. At nagsalaysay si Amelia. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng kanyang pinagdaanan. Ikinuwento niya ang kanyang pagkakakulong sa sariling katawan, ang bawat plano na kanyang narinig, ang bawat halik ni Isabel kay Miguel, ang bawat kalkulasyon ni Imelda. Nang ikwento niya ang planong pagbenta kay Paz, isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao sa korte. Tumingin si Amelia kay Miguel. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya sa mga mata nito ang lahat, ang pagsisisi, ang hiya, ang paghingi ng tawad. Ngunit huli na ang lahat. Ibinaling niya ang kanyang tingin. Ang abogado ni Imelda ay sinubukang sirain ang kanyang testimonya. Hindi ba't posible, Mrs. Santos, na dahil sa iyong kondisyon, ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang? Isang halusinasyon? Tumingin si Amelia sa abogado at pagkatapos ay sa hurado. Ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak ay hindi isang halusinasyon. Sagot niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang pagnanais na protektahan sila mula sa kasamaan ay ang pinakatotoong bagay sa mundong ito. Narinig ko ang lahat at naaalala ko ang lahat. Pagkatapos ng ilang linggo ng paglilitis, dumating na ang araw ng hatol. Muling napuno ang courtroom. Ang tensyon ay halos mahahawakan. Tumayo ang hukom. Sa kasong People of the Philippines versus Imelda Santos, Miguel Santos, and Isabel Rosales, pinigilan ni Amelia ang kanyang paghinga. Hinawakan ni Lorna ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. This court finds you, Imelda Santos, and you, Miguel Santos, guilty beyond reasonable doubt for the crime of frustrated murder and attempted human trafficking. Isang malakas na ingay ang pumuno sa silid. Si Imelda ay sumigaw.
Isang sigaw ng hayop na nasukol. Walang hustisya dito? Si Miguel ay napahagulgol. Ang kanyang katawan ay nayanig sa tindi ng kanyang pag-iyak. And for you, Isabel Rosales, patuloy ng hukom. This court finds you guilty as an accomplice to the crime. Ang sentensya ay mabigat. Mahabang taon ng pagkakakulong para kina Imelda at Miguel. Isang mas maikling sentensya para kay Isabel. Isinasaalang-alang ang kanyang pagbubuntis. Habang inilalabas ng mga pulis ang tatlo, muling nagtama ang tingin ni Amelia at ni Miguel. Sa pagkakataong ito, tumango si Miguel, isang tango ng pagtanggap sa kanyang kapalaran. Paglabas ni Amelia sa korte, sinalubong siya ng mga kamera at mikropono, ngunit hindi siya nagpaunlak ng panayam. Tumingala siya sa maliwanag na sikat ng araw, isang bagay na akala niya'y hindi na niya muling makikita. Huminga siya ng malalim, ang hangin ng kalayaan. Umuwi siya sa isang tahimik na bahay na inupahan ni Lorna para sa kanya at sa mga bata. Pagpasok niya, sinalubong siya ng yaya na karga-karga sina Luz at Paz. Kinuha niya ang kanyang mga anak, niyakap sila ng mahigpit. Tapos na mga anak ko, bulong niya. Tapos na ang laban, nanalo tayo. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga inosenteng mukha ng kanyang kambal, isang sulat ang iniabot sa kanya ng katulong. Galing sa city jail, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Galing kay Miguel. Ang laban sa korte ay tapos na. Ngunit alam ni Amelia na ang laban sa loob ng kanyang puso ay nagsisimula pa lamang. Ang papel sa kamay ni Amelia ay tila mas mabigat kaysa sa isang ordinaryong liham. Ilang araw na itong nakatago sa kanyang drawer, isang piraso ng nakaraan na ayaw niyang buksan. Ngunit ngayong gabi, sa katahimikan ng madaling araw, habang mahimbing na natutulog ang kanyang kambal sa kanilang kuna, alam niyang kailangan na niya itong harapin. Ang sulat kamay ni Miguel ay nanginginig. Ang mga letra ay basang-basa sa tila mga patak ng luha. Amelia, hindi ko alam kung paano sisimulan to. At lalong hindi ko alam kung babasahin mo to. Siguro, kung ako sa'yo, pupunitin ko na lang to at itatapon. Karapat-dapat lang naman sa akin. Walang araw dito sa loob na hindi kita naiisip. Walang gabi na hindi ko pinagsisisihan ng lahat. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat kataksilan. Naging duwag ako, Amelia. Naging sakim. Nagpadala ako sa tukso, sa pera, at sa takot ko kay mama. Pero walang anuman sa mga yon ang sapat na dahilan para sa ginawa ko sa'yo. Ikaw ang pinakamabuting bagay na nangyari sa akin. At sinira kita. Sinira ko tayo. Patawarin mo sana ako. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Para maging malaya ka na sa galit. Mabuhay ka sana ng masaya kasama ang mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Miguel, binasa niya ito ng isang beses. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Walang luha, walang galit. Ang naramdaman lang niya ay isang malawak na kalungkutan. Isang panghihinayang hindi para sa kanilang pag-ibig na nawala, kundi para sa lalaking minsan niyang minahal na nagawang maligaw ng ganoon kalayo. Ang sorry niya ay totoo. Siguro, ngunit sapat na ba yon? Kinabukasan dinala niya ang kambal sa sementeryo sa puntod ng kanyang mga magulang. Umupo siya sa damuhan habang ang dalawang bata ay masayang naglalaro sa kanilang stroller. Hi ma, hi pa! Bulong niya sa malamig na lapida. Nanalo po kami sa kaso. Nakakulong na sila. Isang malamig na hangin ang umihip, tila isang haplos mula sa kabilang buhay. Pero hindi ko po alam kung anong gagawin ko ngayon. Pagpapatuloy niya. Nagpadala siya ng sulat, humihingi ng tawad. Paano ko po siya patatawarin? Paano ko patatawarin ang mga taong halos pumatay sa akin at gustong ibenta ang isa sa mga apo ninyo? Tumingin siya kina Luz at Paz. Ang kanilang mga tawa ay musika sa kanyang tainga. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang buhay.
Pero ayokong lumaki sila na may daladalang bigat sa puso ang nanay nila. Sabi niya, mas para sa sarili niya. Ayokong magturo ng galit. Gusto kong magturo ng pag-ibig. Ang pagpapatawad. Hindi ito isang regalo para kay Miguel. Isa itong regalo para sa kanyang sarili. Ang pagpapalaya sa huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa masalimuot na nakaraan. Tumayo siya. Kinuha niya ang sulat mula sa kanyang bulsa. Hindi niya ito pinunit. Maingat niya itong tiniklop at ibinalik. Ang hindi niya pagtugon, ang kanyang katahimikan, iyon na ang kanyang sagot. Isang pagtanggap na tapos na ang lahat at isang desisyon na magpatuloy. Pag-uwi niya, tumawag si Lorna. Ang boses nito sa kabilang linya ay masaya at opisyal. Amy, good news! Final na ang divorce decree mo. Officially, you are a free woman at sa iyo ang sole and absolute custody ng kambal. Walang habol si Miguel. Isang malaking bigat ang nabunot sa dibdib ni Amelia. Salamat sa lahat, Lorna. May isa pa. Sabi ni Lorna, ang kanyang boses ay bahagyang nag-iba. May balita ako galing sa Bureau of Corrections, si Isabel Rosales. Nanganak na siya kahapon sa infirmary ng kulungan, isang batang lalaki. Natahimik si Amelia, isang bata, isang inosenteng bata na isinilang sa loob ng bilangguan na walang ibang kasalanan kundi ang maging anak ng mga taong nagkasala. Ang kapatid sa ama ng kanyang mga anak. Amy, nandyan ka pa ba? Tanong ni Lorna. Oo, nandito pa. Mahinang sagot ni Amelia. Pagkababa niya ng telepono, lumapit siya sa kuna kung saan natutulog na sina Luz at Paz. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng bawat isa. Sila ay ligtas. Sila ay minamahal. Magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Ngunit ang batang lalaki sa kulungan, ano ang magiging kinabukasan niya? Lalaki siyang walang ama. At may isang inang, ang alaala ay puno ng pagkakasala. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa papalubog na araw, ang hustisya ay naibigay na. Ang batas ay naipatupad na. Ngunit ang habag ay isang personal na desisyon. Isang desisyon na siya lang ang makakagawa. At sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang dalawang natutulog na anghel, isang hindi inaasahang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi nakabatay sa galit ng nakaraan, kundi sa pag-asa para sa kinabukasan. Isang plano para sa isang batang hindi niya pa nakikita, ngunit sa isang banda ay kadugo pa rin ng kanyang mga anak. Isang taon na ang nakalipas mula nang imulat ni Amelia ang kanyang mga mata at bawiin ang kanyang buhay. Ang mundo ay hindi na madilim. Ito ay puno na ng kulay. Nakatayo siya sa entablado ng isang hotel ballroom sa harap ng maraming tao. Ang ilaw ng mga kamera ay nakatutok sa kanya, ngunit hindi na siya nasisilaw. Sa likod niya, isang malaking banner ang nakasulat. The Reyes Foundation. Pag-asa para sa mga ina at anak. Grand Launching. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Simula ni Amelia, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Isang taon na ang nakalipas. Akala ko ay katapusan na ng lahat para sa akin. Ngunit natutunan ko na kung minsan, ang mga pinakamasakit na pagtatapos ay simula lamang pala ng mga pinakamagandang kabanata. Ginamit niya ang isang bahagi ng perang minana niya sa kanyang mga magulang, ang parehong perang pinag-interesan nina Imelda, para itayo ang pundasyong ito. Isang organisasyong tutulong sa mga single mothers, mga biktima ng abuso, at mga batang nangangailangan. Ginawa niyang isang simbolo ng pag-asa, ang isang bagay na minsay naging sanhi ng kasakiman. Ang pundasyong ito, patuloy niya, ay alay ko sa aking mga magulang na nagturo sa akin ng pagmamahal at sa aking dalawang anak, sina Luz at Paz, na nagturo sa akin kung paano lumaban. Pumalakpak ang mga tao. Sa isang sulok, nakita niya si Lorna, nakangiti at nagpupunas ng luha. Sa tabi nito, ang matapat na si Dr. De Leon,
Sila ang kanyang naging pamilya sa gitna ng unos. Pagkatapos ng event, habang nagkakape sila ni Lorna sa isang tahimik na sulok, ibinigay ni Lorna ang isang sobre kay Amelia. "Final report mula sa social services," sabi nito. Binuksan ito ni Amelia. Sa loob, mga litrato ng isang malusog at masayang batang lalaki na naglalaro sa isang malinis na bahay ampunan. Sa ilalim, may sulat mula sa head nun, Mrs. Santos muli. Maraming salamat sa iyong buwanang anonymous donation. Ang batang si David ay lumalaking malusog at bibo. Napakalaking tulong ng iyong suporta para sa kanyang kinabukasan. Hindi na David ang pangalan nito sa birth certificate, ngunit iyon ang pangalang ibinigay ni Amelia na ang ibig sabihin ay minamahal. Isang bagong simula, isang bagong pagkakakilanlan, malayo sa anino ng kanyang mga magulang. "Sigurado ka na ba talaga dito, Amy?" tanong ni Lorna sa ika-100 beses. "Handa akong tumulong para sa legal adoption kung gugustuhin mo." Umiling si Amelia. "Hindi, Lorna. Hindi ko siya kayang palakihin. Bawat tingin ko sa kanya, makikita ko lang sila. Ang magagawa ko lang ay siguraduhin na hindi niya mararanasan ng hirap, na magkakaroon siya ng pagkakataong mamili ng sarili niyang landas, malayo sa kasalanan ng nakaraan. Iyon ang habag na kaya kong ibigay." Isinara niya ang sobre. Ito ang kanyang huling ugnayan sa pamilya Santos. Isang lihim na kabutihan na siya lang, si Lorna, at ang Diyos ang nakakaalam. Kinabukasan, dinala ni Amelia ang kambal sa Batangas sa isang private beach resort kung saan sila lang ang tao. Ang puting buhangin, ang asul na dagat, ang ginintuang sikat ng araw. Ito ang paraiso. Ang kambal, na ngayon ay marunong ng maglakad, ay masayang naghahabulan sa dalampasigan. Ang kanilang maliliit na paa ay gumagawa ng mga marka sa buhangin, mga markang madaling mabura ng alon, ngunit ang alaala ay mananatili magpakailanman. Umupo si Amelia sa isang banig, pinapanood ang kanyang 2 himala. Si Luz, na kamukha niya, ay ang mas mahinahon. Si Paz, na may mga mata ni Miguel, ay ang mas malikot at matapang. Isang perpektong balanse. Lumapit ang 2 sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng ngiti at buhangin. Niyakap niya sila ng mahigpit. Nilanghap ang amoy ng dagat at araw sa kanilang mga buhok. "Mama," sabi ni Paz, itinuturo ang papalubog na araw. Tumingin si Amelia sa dapit hapon. Ang langit ay pinintahan ng kulay kahel, rosas at lila. Isang pangako ng panibagong umaga. Hindi na niya naisip ang nakaraan. Ang sakit, ang pagkakanulo, ang paghihiganti. Lahat ng iyon ay bahagi na lang ng kwentong nagdala sa kanya kung nasaan siya ngayon. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang yakap ng kanyang mga anak, ang tunog ng kanilang mga tawa, ang kapayapaan sa kanyang puso. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ng kanyang kambal. "Kayo ang aking himala," bulong niya. "Kayo ang aking lahat." At sa paglubog ng araw sa abot-tanaw, alam ni Amelia na sa wakas, pagkatapos ng mahabang kadiliman, nakauwi na siya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amelia. Isang kwento ng katatagan, pag-ibig at pag-asa. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay ang walang kapantay na lakas ng isang ina. Ipinapakita nito na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang pagmamahal para sa anak ay maaaring maging liwanag na gagabay sa atin pabalik. At ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa mga nagkasala sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan na nagpapahintulot sa ating magsimulang muli ng walang daladalang bigat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Naway napulutan ninyo ito ng inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Amelia? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod?
I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.